Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. Magandang araw po mga kababayan. Ang tanong ni Mayor Baste ay ibabalik ko rin sa inyo. Papayag po ba kayo na ganito na lang tayo? Siyempre, kung ako yung tatanungin, hindi ako papayag na ganito na lang po yung mangyayari sa atin, mangyayari sa ating bansa. Na kung sino pa, yung mga magnanakaw, sino pa yung involved sa mga napakalaking korupsyon, sila pa ngayon yung maghuhusga. Sila pa ngayon ang magpo-prosecute sa ating Vice President na wala namang ninakaw, wala namang anong anomalya, kundi puro allegation lang. Dahil takot po sila na maupo yung ating Vice Presidente at mapanagot po sila sa kanilang ginawang pagnanakaw na umabot ng trilyon sa kaban ng bayan. O ito yung gusto nilang ma-impeach. Grabe pinagkakaguluhan saan man pumunta na party po ng Pilipinas o party po ng mundo. Pinagkakaguluhan. OFW o yung mga Pilipino na nasa Pilipinas. Unlike po kila Bongbong Marcos, niraralihan po sila. Sinasabi nila na hinaharas po sila, binabastos po sila. Kasi kabastos-bastos po sila. Kasi po, galit ang taong bayan sa kanilang pinagagawa sa ating bansa. At yung gusto nilang tanggalin, ayan, hindi po niraralihan para bastusin, kundi pinapakita ang suporta at pagmamahal ng taong bayan. Iyan ang rason kung bakit gusto nila matanggal yung ating Vice Presidente. At yung isang dating congressman, ngayon ay asong tanga na lang na si Varvers, napakagago. Sabihin niya, wala daw yan, may 32 million siya na bumoto, mataas yung survey niya. Wala yan kasi kailangan yung pananagutan, sila ngayon may tamang pananagutan. At hindi niya pwedeng sabihin na walang epekto yung survey na yan, walang epekto yung 32 million na yan. Dahil yan yung mga tao na nagsusuporta kay Vice President Sara. At yung galit na galit sa pagkain ng ating Vice President na nagre-request sa Senado, bakit sila magagalit? Unang-una, sa kanila ba nag-request? Pangalawa, pera naman ng taong bayan yan. At pangatlo, may budget naman ng Senado. So nasa kanila kung pagbibigyan nila o hindi o ipagdadamot nila yung budget na yan para sa pagkain po ng defense team. Kung hindi nga, sabi ni Vice President Sara, hindi. Nagre-request nga eh. Okay, puntahan na natin kay Mayor Baste, mga kabayan po natin. Maraming salamat at pakilike naman muna ng video ito. Ang kaganapan na ito, nangyari ito kahapon sa General Assembly po ng PDP Laban. So of course, nag-elect sila ng mga bagong opisyal sa Davao City. And next yan, ay pakinggan naman po natin yung parang maiksing talumpati lang. Kasi I think 30 minutes mahigit po mga kababayan yung speech po ni Vice President Sara. So kukuha lang po tayo ng mga 4 to 5 minutes at yun po yung ating pakinggan sa kanyang sinabi sa United Kingdom sa kanyang pagbisita kahapon. Basti muna tayo. Anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Tama. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya?
Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. So, ayan, totoo po yung sinasabi ni Mayor Baste, di ba? Hindi niya lang nabanggit po yung kanyang kared, si dating Congressman Mike Defensor, and of course, ang isa po na talagang kita naman na sumusuporta, itong Senator Jingo Estrada. At ngayon, ang plano, Senator Alan Peter Cayetano, of course, Senator Robin Padilla, pilit nilang kinakasuhan. Ang isa pa, Senator Bato, ginamit nila yung kaso ng ICC. Tatay Digong. Diba? So, dahil ang gobyerno nga natin, talagang may ninakaw. Hindi ang gobyerno, I mean yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon, may mga ninakaw. At takot sila mapanagot. Kaya gano'n na lang po sila, kagigil, gano'n na lang po sila kadesperado na gusto nila mapa-impeach po yung ating Vice Presidente. And palagay ko hindi mangyayari yan. Dahil ang taong bayan ay nakasubaybay, nagmamanman sa kanilang pagkakamali, hindi nila matansya kung ano po ang gagawin ng taong bayan. Kasi kung titingnan natin ngayon, sobra-sobra na po yung ginagawa nila. Lantaran po na panggagago sa taong bayan. Ngayon, kinasuhan na daw si Martin Romualdez dahil pangsuna ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, ilang taon na yung nangyari at hindi pa nila mapapakulong. And balita ko, sa araw ng suna ni Bongbong Marcos ay magdeklara daw siya na ilalabas na yung warrant of arrest na itong mga sangkot sa flood control corruption kasama yung mga kontraktor. Yun daw po yung ipapalabas nila. At pagkukunwari lang po yan para maipakita na may ginawa siya para sa taong bayan. So dito makalalaman natin kung lahat na kontraktor o yung mga tumanggap ng malita ay ipaparesto niya. Ito yung magandang gawin niya. Kung talaga ipaparesto niya lahat, ilaglag niya lahat ng kaalyado niya para maligtas ang kanyang sarili. Pero tama si Mayor Baste. Talagang wala ng demokrasya sa ating bansa ngayon. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Grabe, matindi po yung challenge ngayon na binitawan po ni Mayor Baste sa lahat ng miyembro po ng partido PDP laban. So, nakita natin na galit po si Mayor Baste dahil sa mga nangyayari. And of course, sila ay sinisentro. Sinisentro sila ng pang-aatake ngayon. At pati sa impeachment po, hindi lang natin nakuha yung kanyang speech, no? Pati sa impeachment, binabanatan din siya. Lahat yan ay sinagot ni Mayor Baste. Bakit sila tinatarget? Kasi ang pamilya Duterte lang talaga yung pinaka-threat sa kanilang presidency. Pagdating ng 2028, kung sakali man, worst to worst scenario, kahit ma-impeach sila si VP Sara, nandyan si Mayor Baste, nandyan si Congressman Pulong. Nandyan pa yung mga kaalyado. Nga alam natin na kahit sino mang nakaalyado ng mga Duterte ay talagang susuportahan ng taong bayan. Dahil ito lang na partido o mga pamilya yung kaya pong makipaglaban sa tama. Ang kaya pong ipaglaban ng taong bayan. Kaya doon sa sinasabi na nanampal si VP Sara ng sheriff, pinoprotektahan niya yung tao. Nakiusap na po siya, pero hindi pa rin nakikinig. So, duda tayo, baka may money involved. Kaya gano'n na lang ang ginawa ng dating sheriff. Pero tingnan mo ngayon, di ba? Yung sheriff gusto nilang gamitin na mag-witness against kay Vice President Sara. Pero ang sheriff mismo hindi pumayag. Dahil siguro na-realize niya na mali naman talaga siya. Na ang kawawa, yung taong bayan. Sabi nga ni VP Sara, bigyan mo ako ng kaunting oras lang
para ma-relocate sila, makapaglipat sila. Ako yung kakausap sa kanila para hindi magkagulo. Nagkagulo dahil doon sa sheriff. Pero ang hindi nila ini-emphasize yan. Hindi pinapakita yan ng prosecution. Kasi gusto nila masira yung imahe ni Vice President Sara. Ganon din, masira yung imahe ni Mayor Baste sa kanyang sinabi. Pero tandaan natin, kahit anong gawing paninira nila, sa panahon ngayon, ang tao po ay napakadali na lang makukuha yung tamang impormasyon. Kasi kahit anong balita na mainstream media, may social media, na pwede nila i-verify kung tama yung sinasabi sa social media. Kaya nahihirapan ang bangag na namumuno sa ating bansa ngayon na lukuhin ang sino mang Pilipino. Nahihirapan din ang PCO, si Claire Castro, na pabanguhin, pagandahin ang imahe ni Bongbong Marcos. Dahil kahit anong gawin nilang propaganda, nakikita ng taong bayan kung may ginagawa pa talaga o wala itong si Bongbong Marcos. Ang problema, kahit anong sabihin nila na napakaraming ginagawa, wala pong nakikita ang publiko na mihora sa ginagawa ng presidente ngayon. So bukas, ang sunaya, may aasahan pa tayo. Malamang wala po. Okay, punta na tayo sa video kung saan po ay pinagkaguluhan po si Vice President Sara. Dami tao talaga. Sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget upos Nako. na naman yan. For sure, Bibi Sara. For sure talaga yan. Wala na. Walang Boss talaga yan. ang nakawan. Iilang Oy, ang Manila na yung higa. O, tingnan nyo mga kababayan natin. Yan ang gusto nilang ma-impeach. Si Bongbong Marcos, kaya niya kaya gumawa ng ganyang programa sa gitna kasama yung mga OFW. Hindi niya kaya gumawa ng ganyang programa. Ang gusto niya closed door para secured. At ang makakapasok doon ay yung mga 100% mga bayaran at mga tanga niyang supporters. Dito, open po ito sa publiko. Lahat ng mga Pilipino, kahit hindi Pilipino na gustong makinig, sasabihin ni Bibi Sara, welcome po. Dahil nasa open field yan sila. Ganyan po ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Vice President Sara. Again, mga kababayan, kahit saan man pumunta na party po ng Pilipinas o party po ng mundo, basta't may Pilipino. Yan ang gusto nilang i-impeach. Kaya kabahan ka, Bongbong Marcos. Kabahan ang mga buaya sa Senado man o sa Kongreso. Kabahan sila. Dahil yan ang tao na yan. Once na tinanggal nila si Bibi Sara, magwawala yan. 100% magwawala yan. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Tama. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balakanan. Wala kami magpapahal sa atin! Mamatay din yun sila. Matay din yan sila. Kulit talaga ng mga Pilipino. Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. At sa mga Filipino migrants. Grabe yung mga nasa yung mga nakikinig mga kababayan po natin. Kung wala tayong nga ang Pilipinas, totoo naman yan. Dahil nakabayad nga ng ilang-ilang utang ang Pilipinas dahil sa dolyar na pinapadala ng OFW. Ang masakit lang, babayad ng barya, pero bilyon ang inuutang ni Bongbong Marcos. So kaya ang sinasabi ng kanyang mga bangaglista, ng mga vloggers, ayan, bumabayad. Si Bongbong Marcos, oo. Ano lang, pakonsuelo di bobo sa kanyang supporters. Babayad ng piso o utang ng 1 milyon. O, ang katumpas niya ngayon sa atin, bilyon ang inuutang, trilyon ang inuutang ni Bongbong. Dahil alam
natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga buhaya. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi nagpapasalamat sa BBM. Oo nga. Hindi na pasalamat din At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Uy kami, pakikalan. Dito, trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at Malasakit! Yun po mga kababayan natin, ibalik ang tapang at malasakit at magtulong-tulong tayong lahat. Yan po yung nangyayari ngayon. Kita niyo po yung suporta kay Bibi Sara. So yan ang gusto nyong ipa-impeach. Tapos sasabihin nyo na wala yan, yung 30 milyon na bumoto, wala yan. Kahit mataas yung survey niya, wala yan. Iyan po yung pagpapakita ng puwersa ng mga Pilipino na galit sa gustong mag-impeach kay Vice President Sara. Di ba? So ginagamit ng kanilang impluwensya ngayon, yung kanilang mga artista, yung kanilang midstream media, para kunwari magsalita na dapat mapanagot si Bibi Sara. Binabanatan yung kaalyado ng mga Duterte, lalong-lalo na Senator Robin Padilla. Pero hindi sila nakakakuha ng suporta sa sambayan ng Pilipino. Kaya magtataka sila. Bakit matatalino daw sila? No? Abogado daw sila. Mas matalino daw sila sa kay Bibi Sara. Mas matalino daw sila kay Senator Alan. Mas matalino daw sila sa kay Senator Robin Padilla. Pero bakit hindi sila nakakuha ng suporta sa mga Pilipino? Alam niyo kung bakit? Ang ugali kasi ng mga Duterte at kaalyado, iyon po, yung parang literal na ugali ng mga Pilipino. Yung hindi nakikipagplastikan. At kung paano siya makipag-usap sa mga ordinaryong Pilipino, yan din yung paraan niya ng pag-speech. Kahit may script, kahit may kailangan basahin, dahil yun ang dapat sabihin, yun ang kanyang script. Pero makikita mo kung paano po nila i-deliver ng tama at talagang tagos sa puso ng mga Pilipino. Yan ang mga Duterte. Yan si Miro Pasi. Yan si Tatay Digong. And of course, ang isa ngayon sa binabanatan nila, si Senator Robin Padilla. Nagalit na galit sila dahil sinabihan sila ni Senator Robin Padilla na dapat pag-ipatas ang prosecution. Kailangan naman talaga
Dahil ang purpose ng mga prosecutors ay hindi para i-convict yung ating Vice Presidente. Sila ay magpe-present lang ng mga ebidensya. So ang decision ay nasa senatorial judges. Pero hindi sila dapat nagiging one-sided. Hindi pwede na sila lang yung masusunod. Hindi pwede na kagustuhan na nila na pumapabor sa kanila yung masusunod. Kumbaga, okay lang sa kanila yung mga witness nila na may kaso. Pero may mga kaso or mga kinasuhan, ginipit ng mga senador, ayaw nila pumayag na bumoto sa impeachment trial o makidalo sa impeachment trial. So yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla na dapat hindi kayo one-sided. Dapat lahat para sa lahat. Kung gusto nyo na iharap yung mga witness nyo na may mga kasong perjury, sinasabi nyo hindi pa naman nahusgahan, bakit kinukontra nyo yung mga senator, judges na pinakulong? Bakit kinukontra nyo at ayaw nyo pumayag na sumama or makiisa, makijoin dito po sa impeachment trial? Di ba? So, hindi lang nila matanggap na tinawag silang one-sided. Hindi nila matanggap na nilabas din ni Senator Pia Cayetano yung videos ni Chel Jokno nakitaan at sinasabi na ito po ay ginagawa nila para sa isang fishing expedition. Baka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin figure out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din. Di ba? Fishing expedition. Oh, yan ang kinagalit nila. Dahil pinalabas yan ni Senator Judge Pia Cayetano. Hindi po. You still don't know what you see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have $1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera, meaning all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. So anong tawag dyan, mga kababayan po natin? Anong tawag dyan, Chel Jokno? Di ba? Kasi wala kayong ebidensya. Gusto nyo makita yung bank records para makahanap kayo ng expedition, ng ebidensya. Anong tawag dyan? Fishing expedition. Ngayon, pinos niya ni Senator Pia Cayetano, hindi nila matanggap at nagwawala po sila. Mga kababayan, galit na galit po sila. Kasi wala talaga silang ebidensya. Malinaw na itong nasa prosecution ngayon at sinasakyan ni Chis Escudero, pinayagan niya na maipasabpina yung mga bank records, yung AMLA, malinaw po. Sa ngayon, nakikita ko na may sabuatan ang prosecutors at mismo itong sila Chis Escudero. Para sa akin yan. Para sa ginagawang fishing expedition, laban po kay Vice President Sara. Sinasabi ni Senator Robin Padilla, dapat hindi kayo one-sided. Ang problema, one-sided na nga po sila. Kasabwat ang majority ngayon sa Senado. Kaya, totoo yan, dapat yung mga senatorial judges, pantay-pantay. Walang majority, walang minority. Kaso lang, planado na kasi ito. Kaya sa akin lang ha, mga kababayan, total, alam naman po natin yung magiging hatol nito. Kilala naman po natin kung sino po yung boboto na pabor na ma-impeach si Sara at hindi boboto sa impeachment. At kahit ano pang ilabas ng mga ebidensya, kahit ano pa ang gagawin ng defense team ni Vice President Sara, hindi naman po mabago yung desisyon ni Chis Escudero, Villanueva, Wen Gatchalian, ni Tuta Soto, itong mga grupo ni Reysa Hontiveros, yung tulpo, hindi naman mabago yung boto niyan. Convict Sara yan. At naghahanap pa nga sila ng mapapabaliktad nila para sasama sa kanila, para makumpleto nila yung conviction na boto laban kay Vice President Sara. Kaya kung nagsasayang lang sila ng magkanong ginagastos sila, 25 million a day, bakit hindi na lang pala sila magputuhan, di ba? Ito, wala naman itong ebidensya. Itong mga nasa prosecution, hinarap nila yung NBI, hinarap nila si Lutok, si Kalilong, o kahit si Matibag. Lahat, walang personal knowledge. Ang inimbestigahan na nila,
Yung sinabi ni VP Sara. Pero yung banta kay VP Sara, hindi nila inimbestigahan. Kaya tama si Senator Robin Padilla. Dapat hindi one-sided ang prosecutors sa paggamit ng mga witnesses. At ganon din sa decision na dapat gawin po ng impeachment court para po sa mga senador na nakakulong. Kaso, Ping Lacson, palagay mo papayag yan? Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Reysa Hontiveros na. Ayan. Kaya tama lang nung nilabas to ni Senator Pia Cayetano. At dagdag din yon para malaman ng buong Pilipinas, sambayan ng Pilipino, na sila ay walang tunay na ebidensya. Fishing expedition. Last na lang ito mga kababayan po natin. Puntahan natin itong si Leni Robredo na talagang dati sinasabing magnanakaw, sinungaling ang pamilya Marcos. Ngayon po ay sabay po yan na kinain ni Leni Robredo. Mantakin mo ha, believe na believe siya ngayon kay Bongbong Marcos. At parang pinakamagaling na presidente at parang napakarami pong nagawa itong si Bongbong Marcos para kay Leni Robredo ngayon. Nakapagtaka, o nakakita lang, ay yung mga certified pinklawan, loyalista at dilawan na may ginagawa si Bongbong Marcos. Kahit yung mga binibigyan nila ng pondo, binabayaran nilang mga kaliwa, hindi po papayag na may ginagawa si Bongbong Marcos. Pero si Leni, pilit niya na ginagago yung mga pinklawan. Siyempre, yung ilang pinklawan na ayaw talaga kay Marcos, ang gusto ni Leni Robredo ay makonvince, mapapaniwala. May ginagawa si Bongbong. Yan ang gusto niya ang palabasin. Kaya kung maniniwala yung kanyang mga followers, yung mga supporters ni Leni Robredo, ay isa silang certified na mga bobo at naniniwala sa bobong si Leni Robredo. Pakinggan nyo si Leni Robredo. Yung report ng mga nagawa ng gobyerno during the past year. Tapos yung second part nun, ano yung plano for the coming year? Kasi 2 years na lang yung administration ni President PBM. Siyempre interesado tayo, marami tayong pangangailangan, pero interesado tayo, ano yung may expect natin in the next 2 years. Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, marami din yung hindi nakakaalam. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Marami talagang ginagawa. Maraming ginagawang panggigipit sa mga hindi sumusunod. Kaya itong si Leni Robredo, sumunod na lang kay Bongbong Marcos, naging tuta na lang ito, naging aso na lang ito ni Bongbong Marcos, kasi takot din ito nagipitin. Baka ungkatin yung mga ginawa niya nung siya pa ay vice presidente. O baka ungkatin yung mga kaduda-duda niyang proyekto diyan sa kanyang nasasakupan ngayon. Kaya imbis na kumontra ito, imbis na manindigan kung ano ang tama, tumanggap na lang ng kalahating bilyon na pera itong si Leni Robredo para daw sa kanyang proyekto na gagawin diyan sa Naga City. Ang tanong, yung binigay na kalahating bilyon ni Bongbong Marcos sabay nagsuot ng kulay pink na medyas, nagamit ba ni Leni Robredo ng tama? Kaya sa mga taga-Naga, hindi naman dahil ayaw ko talaga sa bobo, lugaw na si Leni Robredo, dahil para sa akin advice ko sa inyo, sa mga taga-Naga, hanapin nyo po kung nasaan ang 500 million na binigay ni Bongbong Marcos. Ginamit nga ba talaga ni Leni Robredo? Hanapin nyo po. Kasi pera na yan ng taong bayan. Hindi nyo lang pera actually yan ng mga taga-Naga ang binigay sa inyo. Pera ng lahat ng Pilipino yan. Kaya sana hanapin nyo kung saan ginamit ni Leni Robredo. At bali-balita ko, every weekend nasa Manila yan. Baka mamaya nilulustay lang yan ni Leni Robredo. No? Pabalik-balik sa Manila every weekend. Anong ginagawa niya? Nakipag-meeting para makiisa, makipagtulungan para i-impeach si VP Sara at palakasin yung resulta ng kanyang survey. Palakasin ang kanilang pangangampanya at itulak siya na maging presidente. Kaya nakakatawa na lang yung mga ito, no? Dating never again, ngayon never against.
why not? And the best, maraming ginawa si Bongbong Marcos. So yan lang po yung ating update mga kabayan po natin. Maraming salamat. At sa kanyang suna, ang mga matitinding pasabog. May pasabog daw, sabi ni Claire Castro. Abangan natin yan bukas mga kabayan po natin. At sigurado marami rin po yung mga magrarally. Kaya baka nasa field tayo bukas. Thank you and God bless.